guys, tara puntahan natin si Rusi Rango 125 natin. So ay, ito tayo ngayon tataas eh. So ayun siya, baba. Yung mga bata naglalaro. So So guys, ito na si ating Rusi Rango 125 na i-review natin yan. Papakilala ko sa inyo ang ating motor. Napala 7 years old na siya. Ayun guys, so ang motor natin na to ay binili nung 2015 March. Doon siya binili. So 2015 model siya. So ngayon magsa 7 years old na yata siya. Tapos ayan, so galing siya sa maliit na motor. Kung familiar kayo sa mga yung Korak. Tapos ito naman si Rusi Rango. So may mga version siya na 150cc, 125cc. So since matagal naman na siya at medyo na siguro deserve naman niya na magkaroon ng mga upgrade. So i-convert natin siya into classic bike na mas malaki na parang same pa rin siya. Maliit pa siya pero mas malaki na siya ngayon, mas tumangkad. So guys, ito yung pinalit nating gulong sa kanya. So galing siya sa rim 12 na mags, tubeless siya. Tapos ngayon ito na siya ngayon, tube type na siya kasi medyo madiwara mag-convert ng tubeless sa mga naka-rim set. Pero pwede siya guys. May mga tutorial naman sa YouTube nun. So guys, ito yung gulong natin sa likod. So guys, ito yung gulong natin sa likod. So ang size niya is 120, 70, rim 17. Ayan siya. Ano siya, Metzeler Sportec. Ayan, Sportec Street. So guys, masasabi ko na sulit talaga yung kapit niya kahit mahal. So yun, binili ko to kay Algen Motorcycle Parts. Located siya sa may Sangitan. Meron din sila sa may San Isidro. Dito lang sa Cabanatuan City. So guys, tapos ang ating rim ay Perfect Power 3.00 by 17. Ayan guys. Tapos, so mga nababalak na magpa-rim set ng kanilang Rusi Rango 125. Ito na yung mga parts. So, ang ginamit ko sa rear ay pang TMX 155 siya guys. Yan. Sensya na kayo, medyo madumi. Tapos, ang ating swing arm ay stock. Ang ating shock stock. Yan. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo lahat ng in-upgrade pa natin bukod sa mga stock. Yan. So, lipat tayo sa harap. Kasi para tanga tayo. So guys, ito yung harapan niya. Same brand, Perfect Power siya, 2.50 by 17. Metzeler tire, 9080. Ayan. Sportec Street din siya. So guys, napakakapit talaga. Hindi kayo bibigoy na Metzeler. So, pwede rin yung Pirelli guys. Ganun din naman yata siya, pero mas marami akong nabasa magandang review sa Metzeler. So, ayan. So, going back sa ating mga upgrades, ito naman ngayon, yung ating disc brake ay bago na kasi na to 4 volts na yata. Kasi yung stock natin ay 3 volts lang. So, ano ba ginamit natin dito na rim set at hub? Okay. So, ang hub na ginamit natin dito ay pang XRM. Ayan. XRM yan guys. Pang XRM. Then, sa speedometer, doon tayo nagka-problema, medyo matagal. So, sa speedometer, ang technique dyan, bibili kayo na pang Honda Beat. Honda Beat na speedometer cable. So, ayan. Ayan siya guys. Tapos, sinonekta ko lang siya dito. So, ayan. Bili lang kayo ng speedometer cable ng Honda Beat. Ayan na siya. So guys, ang magiging problema nyo dito,
sa speedometer horn ng natin is yung speedometer gear seal. Doon ako nahirapan kasi sobrang rare daw niya makita since parang madalang lang siya masira ganun. So guys, in-order ko rin siya sa Shopee. Nakita ko lang bila na lumabas, siguro alam niyo hinahanap ko. So ayan, speedometer gear seal. Kung mahirapan din kayong hanapin yan, ipuput ko na lang din yung description sa baba. Link sa Shopee kung saan ko siya nabili. So magagaling pa siya sa Indonesia actually. So ayan. Then, ano ba yung mga pinalitan natin dito? Ayan. Tube type pa rin siya guys. Ayun. Tapos, LED. Saka LED light na tayo. So ayan siya guys. Ayan. Ayan yung box niya. Ganyan na lang. First time ko mag-vlog. Ayan guys. So ano pa ba yung mga pinalitan natin dito guys? Eto. Ayan. Speedometer natin stock. Pero itong handlebar natin guys. Ayan. Fat bar na siya. So shout out sa J5M Motorcycle Parts. Ayan. Sa kanya ako nabili yan kay Kuya Bogs. Pero ito mga switch natin, yan. Stock. So malapit na rin natin palitan kasi medyo mahirap na siya i-on. Ito yung high beam, low beam natin. Yung ilaw. Tapos pipe natin, stock yan. Yan, stock. So guys, ano ba yung mga pinalitan natin dito? Meron pa tayo dinagdag ngayon dito sa ating motor. So pakita ko naman din sa inyo. So guys, ito yung ating magnetic plate holder. Ayan. Ilagay ko na lang din sa description yung link kung saan ko siya nabili sa Shopee. Pahama kasi 4-4. Ayun. So nakita natin to. Ayan. So ganito siya. Ayan. Kung pinold mo siyang ganyan, ayan. Ayan siya. So pag magra-ride, pwede siyang itago. Or kung nandito lang sa city. Pero kung okay na naman siya i-fold. Hindi mo trip para mas kita yung gulong niya, diba? Mas astig. Ayan. So paano ko siya i-install? Ayan, naglagay tayo ng flat bar. Tapos pipinturahan pa natin yan. Tapos ito yung magnet niya. Ito yung sa ilaw niya, negative. Tapos yung positive niya, i-connect nyo lang siya sa low beam ng ating brake light. Ayan. Tail light pala. Sorry. Ayun siya. Then, ito naman yung ating ipinalit sa ating mga flasher at low beam na stoplight at brake light. Yun na nga, stoplight, brake light. Ayan. So, papakita ko sa inyo mamaya yan. So, mas maganda siya i-testing pagkagabi. Pakita ko sa inyo mamaya ang gabi. Ayan guys, so ito, i-testing na natin to ating strip light na nabili sa Shopee. So, madilim na para mas ma-appreciate natin. Nagbat ko na eh. Nagbat ko na. Yung seat natin, stock pa din yan. So yun nga pala, shout out nga pala sa ating idol, no? Motodeck 1G Trupa. Ayan. Side mirror natin, di na stock yan. So, madumi. Pasensya na guys, di na ako prepared. Ayan. Ito pa nga pala, ang ating busina. Ayan. Ewan ko maaninag nyo siya. Siya ay PIA. PIAA. 400 Hz yun nasa right side niya. And then going to the left side, ito siya. Palang hindi ko na makita ko ilang hertz, pero malakas yan. So pwede natin siya i-test. Ayan. Ayan, ganun siya. Ganun siya kalakas. So guys, pagka nag-rim set kayo from rim 12, ang size na kunin nyo na sprocket, solid to.
Ang binili ko kasi 1438 eh. Pero ang sabi nila, pwede mo 40 o kaya 1634. Pero ito talaga solid kasi yung 40 yata parang ano na eh, pang sidecar na. Pang sidecar na yata siya. Ayun. So kaya bumili tayo kanina nung ano, nung front fender na rear fender natin yung tire hugger para dito. Pag madlo long ride lang. So pagka dito lang tayo sa city. Ano lang. Ganyan lang siya. Tatanggalin lang natin. So dito siya nilalagay. So ayun, i-video na lang din natin yung installation. So yung speedometer natin, no, order na rin tayo niyan, no, digital. Tapos isama na lang natin si Kuya mekaniko sa kay Algen para masilip natin kung paano installation. So ayun siya. Ayun. So gagawa rin tayo ng videos na yung video ng specs ni Rango. Tapos soon magkakaroon tayo ng video ng tungkol sa kung ano experience ko sa kanya for 7 years. Ayan. So never siya binaba guys, never. Hindi siya binaba. Never siyang bumalya, never ako tinirek. Hindi ako pinayaan ito. So kaya hindi totoo yung pag-rusi sirain na sa nag-aalaga yan guys. So ginagamit yung palang langis dito lagi is Repsol. Fully synthetic. Yan. Pero dati may ginagamit ako yung Pertua doon sa mismong Rusi. Pero ano eh, parang mas okay yung Repsol. Mas maganda yung hatak. Tapos so yun muna guys. So susunod next video natin kakabit tayo ng mga tutorials kung paano ko pinadala kayo itong mga bago-bago na to, mga bago natin parts. At kung ano yung itsura niya. Ito yung pala itsura niya dati. Ayan, ganyan yung itsura niya dati. Pakita ko sa inyo. Tapos gawa rin tayo ng parang quick preview ng ng transformation niya. Ayan. Kasi pinitsura ko siya isa-isa kaso di ko na video. Kasi wala pa naman sa isip yung ganitong vlog. Ayan. So Rango 125. Ito pala guys. So nung nag-rim 17 na ako kasi medyo nabitin yung yung side stand niya tsaka center. Yung center hindi naabot. So ayun guys, ang ginamit natin, ang ginawa natin pala hindi ginamit. So ito yung kanyang side stand. Ayan, kung makikita nyo, pinutol yan. Tapos pinutol dito. So, sa tito ko yan. Tito ko na lang gumawa, DIY. Pero sa Talavera daw, meron nagagawa talaga ng side stand. So, medyo lang siya magalaw guys. Kasi, ayan. Siguro lalagyan natin ng bushing. So, para siyang tutumba. Pero papagawa tayo ng talagang solid. Ayan. So, ganun din guys sa center stand niya. Pinutol din para ma-extend. Ayan. Ganyan siya. Ayun, ano pa ba yung... So guys, kung may mga tanong pa kayo or gusto pa malaman tungkol dito kay Rango natin, so comment down below lang guys, and please subscribe and ring the bell button. Yun guys, so see you in my next videos. Yun nga tungkol sa mga tutorials kung paano natin in-upgrade si Rango. Lahat, step by step, titignan natin lahat, bibilitin natin ma-discuss lahat. Ayan. So guys, ito yung ating kasamang bata dito sa kapitbahay. So bless dito, bless. Ayun, apir. Ayun guys. So, anak siya na kapitbahay, baka mapagalitan natin. Ayan, so yan. So pakita ko din pala sa inyo yung battery. Teka lang, baklasin lang natin. So ginamit natin battery dito is maintenance spray na napalit na tayo, hindi na stock yan. Kasi ayaw na mag-start ng stock niya. Hey. Kaway. Hi. Hello. Ayan. So tanggalin na natin. Tawag kami nanay. Ayan. Ay, ang dumi pala. Ayan guys, so ang brand natin ay Dura Maintenance Spray Battery. So ayan siya.
So, solid naman siya guys. 2 years ko na siyang gamit. At di pa naman siya nalolobat. Nalobat siya pero ang bilis lang din niya mag-charge. Nung naiwanan ko nakabukas ang susi. Nakasusi siya. Kaya. Bye-bye. Hirap-hirap. Tagal. Ay, pupunta din ako sila ng Naya. Up. Up. Go. Go. So, ayun muna guys ang ating review for today sa ating Rusi Rango 125 na in-upgrade into Rim 17 ang gagawin natin copy eraser. Atin naman pala eksaktong copy eraser. Fast hanggang din ang ating inspiration sa ating pag-upgrade ng ating motor. So, ayan guys. See you in next video. Hintayin natin lahat ng ating mga binanggit kanina kung paano natin in-upgrade at kung ano-ano ating mga ginamit, kung saan natin binili. Ayun guys, so bye bye for now.